Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa loob ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga daily viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po naming benefactors, mga tumutulong po para sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan saan man kayo naroroon. Mga kapatid, welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, Biyernes sa loob ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-12 kabanata, mga talata 1 hanggang 7. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi sa inyo ay nagsasabing 3 ways to overcoming fear. 3 paraan kung paano natin mapagtatagumpayan ang takot. Katulad po ng minsang na ibahagi ko na sa isa sa mga pagninilay, ang takot po ay isang natural na makataong damdamin. Lahat naman tayo nakakaramdam ng takot sapagkat ito ay bahagi ng ating pagiging tao. Isang uri ng emosyon o damdamin at ito ay nararamdaman o nararanasan ng lahat. At sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus ang mga dahilan kung ano ba ang dapat nating katakutan at bakit kailangang pagtagumpayan natin ang takot at huwag tayong matakot. Ang mga katagang nagsasabing, do not be afraid o huwag matakot, sa Biblia po, ayon sa nasabi ko na rin at sinabi ng mga dalubhasa sa mga nakasulatan, ay mababasa ng 365 times. O diba, meron tayong 365 days sa loob ng isang taon na para bang sinasabi ng Panginoon sa atin everyday, for 365 days in a year, huwag matakot. To fear is human. To have faith in God is divine. Fear comes from our human weakness, and faith is a gift that comes from God. And faith is the greatest antidote of fear. Ang sabi po sa Ebanghelyo, huwag niyong katakutan ang mga nakapapatay ng katawan at wala nang magagawa pang anuman o iba pa. Huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo sa mas maraming maya. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, may dinagdag si San Mateo sa unahan ng talata nagsasabing, huwag ninyong katakutan ang sinuman. Walang natatakpan na hindi mabubunyag at walang natatago na hindi malalaman. Paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang takot ayon sa aral na iniiwan ng ating mabuting balita? Una, live by faith and not by fear. Huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo sa maraming maya. Mga minamahal kong kapatid, mahalaga sa paningin ng Diyos ang lahat ng bagay ng Kanyang nilikha. Ngunit sa lahat ng Kanyang mga nilikha, ang tao po ang pinakamahalaga sapagkat ang tao lamang ang nagtataglay ng Kanyang mukha. Sapagkat tayo po ay nilikha sa mukha at wangis ng Diyos. Nasabi nga po sa aklat ng Genesis or Book of Genesis, chapter 1, verses 26 to 27. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in His image, in the divine image He created him. Male and female,
He created them. A person who lives by faith believes that the God who knows us best also knows what is best for us. Faith will not always make things easy for us, but it can make things possible for us. Kaya mahalaga po na tayo mamuhay sa pananampalataya at hindi sa takot. Pangalawa, overcome fear by living in truth. Pagtagumpayan ang takot sa pamamagitan ng pamumuhay sa katotohanan. Huwag niyong katakutan ang sino man. Walang natatakpan na hindi mabubunyag at walang natatago na hindi naman malalaman. Tayo na mismo sa ating mga personal na karanasan ang maaaring makapagpatunay o makapagpatotoo sa bagay na ito na ang marami sa kinatatakutan natin ay nagmumula sa mga bagay na pilit nating ikinukubli o itinatago na ayaw nating malaman ng iba. Kasi nga naman, masakit malaman ng iba ang katotohanan tungkol sa atin, lalo na po kung hindi ito maganda at may kinalaman sa ating masamang pag-uugali. Because of the fear of rejection, fear of degradation, and the fear of getting hurt. At totoo naman po talaga, truth really hurts, but the truth sets us free. We're all naked before God. Walang bagay na natatago at nalilihim sa Diyos. Lahat ay lantad at bunyag sa kaalaman ng Diyos. Kaya maging pinakatago-tago natin ay hindi nalilihim sa Diyos. Pangatlo, live in love because love is the greatest power that can conquer all our fears. Totoo naman po yun. Sapagkat ang taong puno ng pagmamahal, nagiging matapang. Diba? Totoo naman. Kapag ikaw ay in love, ang dami mong nagagawa na kapag hindi ka in love, takot na takot ka. Pero dahil sa pagmamahal, tumatapang ka. O diba? O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ang sabi po sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 4, verse 8, there is no fear in love, but perfect love drives out our fears. Because fear involves punishment. The one who has fear has not been perfected in love. Kaya kapag daw tayo may takot, ibig sabihin, hindi pa tayo ganap sa pagmamahal. Tingnan niyo po ang ating mga bayani ng pananampalataya. Our first Christian martyrs. At lahat po ng mga martir, di ba? Kahit sila po ay inuusig na, nananatili silang matatag, tumatapang, dahil sa laki ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Because love is the strongest force in the world. Sa ngalan ng pagmamahal, anumang takot ay kaya nating pagtagumpayan. Kaya overcome your fear by living in faith, by living in truth, and by living in love. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng pananampalataya na binibigay mo sa amin. Salamat po sapagkat binibigyan mo din kami ng lakas upang matanggap ang totoo sa aming sarili. At sa gayon, anumang takot ay aming mapagtagumpayan din. Salamat po sapagkat tinuruan mo kaming magmahal. Sapagkat sa pagmamahal, anumang takot ay kayang pagtagumpayan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos araw-araw sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, mula po November 1 hanggang November 9, makakaroon po ng mga misa o misa nobinaryo para sa mga yumaon nating mahal sa buhay. Kung nais niyo pong magpamisa, may mga mass envelopes po na ibinibigay ang tanggapan ng parokya at dambana ni San Antonio ng Padua. Wala pong hinihinging prescribed amount para sa inyong donasyon na maaring ibigay. Pwede rin naman pong wala kung wala talaga po kayong naibibigay. At susulat lang po ninyo ang mga pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay na gusto niyo pong ipagpamisa from November 1 to November 9. At ito po ay babasahin sa mga misa araw-araw. Balik lang po ang mga sobre on or before November 1 para po maisama sa siyam na araw na pagmimisa.
Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.